Hi guys! Welcome back to my YouTube channel at kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, subscribe, and share this story sa mga kakilala na mahilig makinig ng mga horror story. At bago natin simulan ng kwento ni Hoshi, kung may mga ganito rin kayo experiences, scary experiences, send nyo lang dyan sa FB group natin or di kaya dyan sa comment section. So let's start! Bago ang lahat, hindi ko alam kung pasok ba talaga ito sa mga kababalaghan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano talagang nangyari. Dati ako ang private school teacher. Yung school building namin, isa talaga sa mga tipong mukhang haunted, lumang-luma, ang itsura at medyo eerie ang ambience. Pero hindi naman ako yung taong mahilig mag-isip ng paranormal, kaya deadma lang ako. Isang araw habang nagtuturo ako, biglang hinimatay ang isa kong estudyante. Nanatili akong kalmado. Pinakiusapan ko ang mga kaklase niya na huwag siyang palibutan para makahinga siya ng maayos. Tapos inutusan kong ilan na dalhin siya sa clinic. Sumama rin ako para bantayan siya at paypayan habang hinihintay naming magkamalay. Pagkaraan ng ilang minuto nagising siya. Akala namin magiging okay na pero bigla siya nagsimulang magbulong ng mga salitang hindi namin maintindihan. Maya-maya naging agresibo na siya at tila nagwawala. Kinailangan siyang hawakan ng ibang teachers para hindi niya masaktan ang sarili niya. Dahil sa nangyari, inutusan ng lahat ng klase sa buong floor na lumikas at ilipat muna sa ibang palapag at sa terrace ng school. Habang abala kami sa clinic, may isa pang estudyante mula sa katabing classroom na bigla namang umiyak ng hysterical. Dinala siya ng boyfriend niya sa faculty room. Ayon sa kanya, may third eye raw siya at matagal na niyang nararamdaman na may sumusunod sa kanya sa loob ng school. Sinisisi pa niya ang sarili niya dahil siya raw ang nakapagdala ng masamang espiritu sa campus. Ilang minuto pa ang lumipas, kumalma ang unang estudyante. Tumingin siya sa akin at tinanong, "Ma'am, ano pong nangyari?" Nalaki talaga ang mata ko, wala siyang maalala sa lahat ng nangyari. Sinabihan ko na lang siyang magpahinga muna at pinasama siya sa kaklase niya. Akala namin tapos na ang lahat pero maya-maya lang, yung pangalawang estudyante naman ang nagsimulang magpakita ng eksaktong parehong kilos, nagmukmok, nagwawala at tila wala sa sarili. Agad akong bumalik sa klinik. Lumapit ako sa kanya, hinawakan ko ang kamay niya at nagsimula ako magdasal. Bigla niya akong tinitigan ng diretso sa mata. Sa sobrang talim ng tingin niya, parang hindi na siya yung batang estudyante na kilala ko. Pagkatapos malamig niyang sinabing, "Itigil mo yan." Hanggang ngayon, hindi ko alam kung dugo ba talaga ang nakita ko sa bibig niya o sobrang pula lang ng gilagid niya dahil sa tindi ng pagkakakuyom ng panga niya habang nangingalit ang mga ngipin. Nagpatuloy pa rin ako magdasal pero aaminin ko natakot ako. Maya-maya binitawan ko rin ang kamay niya. Isa akong born again Christian. Hanggang ngayon, isa yon sa mga bagay na pinagsisihan ko. Pakaramdam ko, nagpadaig ako sa takot at tuminto ako sa pagdarasal. Isa sa mga co-teachers ko ang nagsabing maghanap kami ng pastor o pare sa malapit. Nahanap kami ng pastor at pinapunta namin siya sa school para pagdasal ng estudyante. Sakto namang dumating ang school nurse na wala sa clinic sa halos buong pangyayari. Dahil dumating na siya, umalis na rin ako. Ayon sa mga naiwan kong co-teachers, siya raw ang nagpakalma sa pangalawang estudyante. Isang malakas na sigaw lang daw ang ginawa niya at bigla na lang umayos ang bata. Hindi ko alam kung gaano iyon katotoo dahil wala na nga ako roon nang mangyari yun. Kinabukasan, day off ko. Doon pala nagsagawa ng meeting ang school administration kasama ang faculty. Doon ako mas lalo na disappoint. Pinagalitan daw silang lahat dahil umano'y nagpadala kami sa takot at emosyon. Ang pagpatawag daw namin ng pastor ang dahilan kung bakit nagkaroon ng panic at takot sa mga estudyante. Mas lalo akong nainis nang malaman kong hindi man lang nila ako tinanong. Kahit isa ako sa mismong nakasaksi sa buong pangyayari mula umpisa hanggang sa halos matapos. Sa halip, mas pinaniwalaan nila ang mga taong wala naman sa klinik nung nangyari ang lahat. Lalo na ang nurse na nagsabing madali lang daw niya napakalma ang pangalawang estudyante kahit halos wala siya sa buong insidente. Pagkatapos noon, umiikot pa raw ang head ng school sa bawat classroom para ipaliwanag na wala raw paranormal na nangyari. Ayon sa kanya, depression lang daw yon at naging hysterical ang estudyante. Hindi ako tutol sa posibilidad na may psychological explanation ang nangyari. Posible rin namang emotional breakdown o ibang mental health condition na yon. Pero hindi ko matanggap, parang nag-diagnose agad sila ng walang sapat na assessment. Hindi naman sila psychologist o psychiatrist. At higit sa lahat, na-invalidate ang testimonya naming mga taong naroon at nakakita mismo sa nangyari. Mahirap sabihin na may masamang espiritu sa loob ng paaralan, lalo na bilang isang educational institution. Naintindihan ko kung bakit gusto nilang pigilan ang pagkalat ng takot, pero sana hindi rin nila agad isinara ang posibilidad na may iba pang kailangang imbestigahan. Pagkalipas ng ilang araw,
nakabalik na rin sa klase ang dalawang estudyante at parang normal na ulit ang lahat. Nabalitaan ko na lang na may mabibigat palang pinagdadaanan sa pamilya ang pangalawang estudyante. Ayon sa ilan, naging emotionally vulnerable raw siya, kaya mas naging madaling lapitan ng mga masasamang espiritu. Hanggang ngayon, hindi ko pa nalalaman kung ano ba talaga ang nangyari noong araw na iyon. Mass hysteria ba? Psychological episode? O may ibang bagay na hindi kayang ipaliwanag? Hindi ko masasagot. Ang alam ko lang naroon ako. Nakita ko ang lahat sa sarili kong mga mata. At iyon ang karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin tuluyang makalimutan. Nakakatakot yung kwento ni Hoshi pero wala man lang nakaisip na mag-video sa mga nangyayari. Kasi di ba kahit hindi mo naman talaga ine-expect yun, may isip mo pa rin mag-video. Para naman meron kayong... Tsaka nakakainis yung nurse na wala naman siya doon. All the time na nangyayari yun, wala naman siya. Tapos sasabihin niya, siya nagpakalma sa estudyante. Nakakainis yung mga ganyan. Pero yun, naging okay naman yung dalawang estudyante. Pero nakakatakot yung experience niya. Napaisip lang din ako kasi nabinyagan ako as a Christian. And napaisip ako na hindi ko pala naitanong, hindi ko pala alam kung ano yung iniisip ng mga born again Christian sa masapi. Hindi ko alam kung ano yung naiisip nila. Kasi katulad niya, Christian siya, tapos meron siya nasaksiyang ganun. Tapos nung una, kinakalma niya yung sarili niya. Pero aside of that, iniisip niya rin na hindi yun totoo. Kumbaga, hindi siya bulto, hindi siya masamang espiritu yung nangyayari dun sa bata. Is it ganun ba? Naniniwala ba sila, ang mga Christian born again, sa mga ganong nangyayari? Sinasapian ng masamang espiritu. Naniniwala ba kayo dyan? Ako kasi, naniniwala ako. Pag base tayo sa Bible, naniniwala ako sa ganun. Kasi merong nakasulat sa Bible talaga to. Merong lalaki na sinasapian siya ng napakadaming masasamang espiritu. Nasa Bible to maraming sumasapi sa kanya. As in, sabay-sabay. Tapos ang nangyari, dumating si Jesus, tapos inalis niya yung mga kaluluwa na yun, tapos inilipat sa isang animals, which is yung baboy. Doon niya inilipat. Alam niyo yung ganong story. Tapos, pasok lang din na 'di ba nilipat niya doon. Tapos konektado din daw 'yun sa paniniwala ng mga Muslim kaya hindi sila kumakain ng pork din daw. Maduming hayop daw ang mga baboy. Kaya hindi nila kinakain. So ako, Catholic ako since birth, then nung teenager ako, nabaptize ako as Christian, born again. Pero naniniwala ako sa ganun. Pero yung ito, si Hoshi, may ik siya. Kumbaga may siya, 'di ba? Naisip niya rin ba 'yun? Na ano bang naiisip, meron siyang side na hindi siya naniniwalang spirito yun. Until now. More on science din siya. Ako naman, more on science din naman ako. Half-half ako. Naniniwala akong may creator. Naniniwala din ako sa science. Ganun ako. So, yun. I hope nagustuhan nyo din yung kwento ni Hoshi. Kasi ako, nagustuhan ko yung kwento niya. Kung may mga ganun kayong experiences, guys, or mas nakakatakot, kasi yung kwento niya is nakakatakot siya. Para sa kanya kasi hindi. So, kung may mga ganun kayong story, isa nyo lang dyan sa FB group natin. So, yun lang guys. See you when I see you. XOXO. Bye-bye.